Mag-update po naman tayo mula sa Davao City kung saan naabot po sa 36 degrees Celsius ang forecast na pinakamainit sa temperatura ngayong araw. At sa sobrang init daw, nagkaproblema na rin ang kanilang vote counting machine. Nandoon si Tina Panganiban Perez. Tina. Yes, Mel, nagkakaroon ng problema sa cluster number 411 dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School dito sa Davao City. Yung VCM, vote counting machine, para sa presintong ito ay kanina pa nagluluwa ng balota. 5 ang presinto na nakakluster dito sa 411 at 800 ang mga botante rito. 207 pa lang yung nakakaboto kanina nang biglang magluwa ng balota yung VCM. At yung mga botante, meron dito mga tapos ng bumoto pero hindi pa rin makaalis. Ma'am, ano pong problema doon sa VCM? Uy, dahil di siguro pwede din rin magsulat mo. Sige po. So, may replacement VCM na po ba? May replacement VCM? Wala pa. Ayan. Ang problema kasi, kanina pa nagluluwa ng balota, so ang ginawa nila, nilinis yung VCM, pero hindi pa rin yun umubra. So ang ginawa nila, pinatay yung VCM, nag-restart, after 10 minutes, nag-re-initialize, niluluwa pa rin yung balota. So ang ginawa nila ngayon, tinapatan na lang nila ng electric fan yung VCM, hoping na uubra yon. Pero hanggang ngayon, ilang beses nilang sinubukan, niluluwa pa rin yung balota. Ang sabi ay wala pa rin replacement VCM hanggang sa ngayon, pero may narinig tayo kanina na mukhang merong ipapalit na unit at parating pa lang daw. So ito, maliban dun sa mga botante sa loob na hindi makauwi dahil tapos na silang mag-shade ng balota pero hindi mailagay sa loob ng VCM, hindi pa rin sila makaalis. So ma'am, ano na pong mangyayari, bale? Ang option nga gina-present ng from their head is itanggalon daw yung naka-sealed nga memory card. Yung tapos i-announce, maghingi ng permission from all the people here nga kung pwede ba daw nga tanggalon kag baka daw maluwag, so daw ibalik naman pagkatapos. And the next option, if that still fails, is for them to replace na ng machine. The machine. But sabi niya, hindi nang tawagan niya for replacement, busy man daw sila doon. So replacement? Sabi ng IT. Hello? So yung memory card muna, tatry po muna nilang tanggalin. Baka daw luwag. Pero kailangan mag-agree No ang need mga na. poll watcher. Anak, contact mo? So ngayon, tumatawag sila sa COMELEC po. COMELEC po tinatawagan para humingi ng replacement unit pero hindi raw nila makontak yung COMELEC. So maliban dun sa mga botanteng naipon na dito, ito yung pila ng mga boboto sa 411. 411? Kanina pa? Gano'n nakatagal? Mga 2 hours na? 2 hours na. Buti nagtsatsaga kayo. Hindi kayo uuwi? Hindi. Okay. Tsatsagayin nyo to? Yes. Kahit bukas pa, kahit sunod na araw. Ay, hanggang 5 p.m. lang po. Paano yun? So, buti nakakatawa pa tong sina ma'am, pero merong mga maiinit na yung ulo doon sa loob ng classroom. Ito pa rin, pila pa rin po, 411. 411 pa rin. So ito, hanggang dito, pila pa rin ito. 411 pa rin po. Hindi pa rin nakakaboto. Ito pa. Dito, hanggang dito yung pila. 411? 411? So, kanina pa? Naiinip na? Uuwi? Hindi. Gusto nang umuwi, pero hindi uuwi. Teka muna, Tina. Maghihintay. Tina. Okay. Bago sila 411? umuwi. Nako, hindi yata to? nila alam, extended. Ayan, ganito po kahaba yung pila. Ibang presinto na yan. Hello, Nasakop Tina. na yung haba ng pila. Kayo po huli, 411? Ayan, pahaba na ng pahaba kasi kanina hindi pa umaabot dito Tina? yung pila. So ngayon, Mel, Tina? ay tinatry nila Tina? lahat pa rin ng options. At ang last option, tumawag sa COMELEC, humingi ng replacement unit. Yes, Mel? Tina, siguro hindi pa nakakarating dyan, pero sabihin mo sa kanila,
sa BEI dyan na kanina no, ay nagdesisyon ang COMELEC na magpahaba ng voting hours sa mga lugar kung saan ay magkakaroon ng aberya ang mga VCM. Ngayon, tanong ko sa iyo, ganong katagal na ba yan na hindi gumagana ang VCM dyan sa 411, Tina? Ang sabi ng mga botante, Mel, 2 oras na. 2 oras. 2 oras na. So pinakamaganda nga ipagbigay alam yan sa COMELEC dahil hindi naman daw lahat ng presinto i-extend ang voting hours. Doon lamang sa nagkaroon ng aberya sa VCM. So baka yan maaaring ipasok doon. Tutulungan din natin on our end dito, alam mo naman tayo, serbisyong totoo, subukan natin na maparating natin sa COMELEC sa pamagitan ng ating action center dito. Tina? Okay, Mel, 2 option na lang yung natitira sa kanila. Ang sabi nga, tatanggalin yung memory card, ibabalik, pero dapat mag-agree lahat ng nandoon sa classroom, pati yung mga poll watcher. If that still fails, hihingi na sila ng replacement unit. So ipapaabot na rin natin sa kanila yung mensahe mo, Mel, na baka kailangan mag-extend ang voting hours. Mula rito sa Davao City, ako si Tina Panganiban Perez, nakatutok sa eleksyon 2016. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.